Sa bawat pagmulat ng mata ni Mang Berto, iisa lang ang kanyang ritual. Magpapakulo ng tubig para sa kapeng barako, uupo sa harap ng kanyang malamig na pugon, at tahimik na mag-aalmusal ng kahit anong natira. Madalas ay malamig na kanin at kapiraso ng tuyo. 55 taon na siya, at sa loob ng 30 taon, ang pandayan na minana niya sa kanyang ama ang nagsilbing kanyang mundo. Isang mundong dati maingay at puno ng buhay. Ngayon, ang tanging kasama na lang niya sa umaga ay ang alikabok, ang amoy ng lumang bakal at ang unti-unting panlalamig ng kanyang pag-asa. Siya lang mag-isa. Wala siyang asawa, walang anak. Ang pandayan lang ang kanyang pamilya. Isang tahanang unti-unti ng ginuguho ng panahon at nilalamon ng katahimikan. Tok, tok, tok. Paulit-ulit at mahina ang tunog ng martilyo ni Mang Berto sa kapirasong bakal. Hindi na ito gaanong umiinit dahil paubos na ang uling sa kanyang pugon. Ang dating naglalagablab na baga ay iilang tuldok na lam ng pula na pilit kumikinang sa ilalim ng makapal na abo. Hay Berto, ano na naman ba itong ginagawa mo? Nag-aaksaya ka lam ng lakas. Wala namang magpapagawa sa'yo, sabi niya sa sarili. Mang Abo! Abay buhay pa pala ang pugon ninyo, sigaw ni Tulas, isa sa mga tambay sa kanto, na sinundan ng malakas na tawanan ng kanyang mga kasama. Hindi na lang umimik si Mang Berto, sanay na siya sa tawag na iyon, Mang Abo. Dahil abo na lang daw ang laman ng pugon niya, hindi na nagbabaga. Hayaan mo na sila Berto, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Aling Sela, may-ari ng maliit na karinderya sa tapat. May dala itong isang maliit na mangkok. Heto, magmeryenda ka muna. Kanina ka pa dyan. Naku Sela, nag-abala ka pa, sabi ni Berto habang tinatanggap ang mainit na ginataan. Salamat dito ha. Ano ka ba? Parang hindi tayo magkapit-bahay. Kumusta ang trabaho? Tanong ni Aling Sela. Kahit alam na niya ang isasagot nito. Mapait na mumiti si Mang Berto. Ano pa bang aasahan ko? Mas gusto na ng mga tao ngayon yung mga galing sa bayan. Mas mura daw. Kahit isang gamitan lang, sira na. Itinuro niya ang mga itak na nakasabit. Ito, gawa pa ng tatay ko. Hanggang ngayon, matalas pa rin. Pero sino bang may gusto ng matibay ngayon? Lahat ng bagay ngayon, madalian na. Parang buhay. Mabilis maubos, mabilis mawala. Pati pag-asa, bulong ng isip ni Mang Berto. Naalala ko pa noon, pagpapatuloy ni Aling Sela. Nung nabubuhay pa ang tatay mo, pila ang tao dito. Ang lakas ng tunog ng martilyo nyo, dinig hanggang sa kabilang kanto. Yun ang musika ng ating barangay noon. Noon yon, Sela, iba na ngayon. Sagit ni Mang Berto, ang boses ay may bahid ng panghihinayang. Pero bago mamatay si Itay, sabi niya sa akin, ang pandayan ang bumuhay sa atin Berto. Huwag mong hahayaang mamatay ang apoy nito. Kaya heto, kahit walang customer, kahit tila naupos na, pilit kong pinapaningas. Manalig ka lang Berto, baka bukas may magpagawa na ulit sa'yo. Sabi ni Aling Sela bago magpaalam. Bukas, laging bukas, ilang bukas na ba ang hinintay ko? Kinagabihan, habang nililigpit ni Mang Berto ang kanyang mga gamit, biglang umihip ang malakas na hangin. Sinundan ito ng bigla ang pagbuvos ng malakas na ulan. Naku po ang bubong ko. Sigaw niya nang makitang nililipad na ng hangin ang ilang piraso ng yero. Mabilis na pumasok ang tubig ulan sa loob ng pandayan. Ang naitirang baga sa pugon ay biglang namatay sa isang pabulwak na tunog ng sinaw. Psss! Kasabay ng pagkawala ng apoy ay ang panlalamig na gumapang sa buong katawan ni Mang Berto. Huwag po! Sigaw niya sa kawalan habang sinusubukang isalba ang mga gamit na inanod na ng rumaragasang paha sa loob ng pandayan. Ngunit wala siyang nagawa. Ang bagyo ay walang awa. Tila isinumpa ang gabing iyon. Kinabukasan, ang bumungad kay Mang Berto ay isang tanawin ng purong paggawasak. Gumuho ang isang pader. Ang pugon na sentro ng kanyang buhay ay nasira at puno ng putik. Ang mga gamit niya ay nagkalat, nabalot sa putik. Wala na, talagang wala na, isip niya. Ang mga luha ay kusa ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Pati ikaw, Panginoon, tinalikuran mo na rin yata ako. Napaluhod siya sa putikan, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng nararamdaman.
Wala siyang makapitan. Wala nang natira. Habang gumagapang ang kanyang kamay sa malapot na putik, may nahawakan siyang matigas at pamilyar. Hinukay niya ito at nakita ang lumang martilyo ng kanyang ama. Marumi pero buo pa rin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ito na lang ang tanging bagay na naguugnay sa kanya sa nakaraan, sa kanyang ama, sa minsang maapoy na pangarap. Itay, pasensya na po. Hindi ko nagawa. Pinabayaan kong mamatay ang apoy. Sa gabing iyon, sa sahig ng wasak na pandayan, buon siya natulog. Kumut niya ang isang basang sapo na naamoy putik. Ang tanging laman ng kanyang tiyan ay kapeng barako at isang pirasong nilagang kamote na bigay ni Aling Sela kahapon. Wala ng apoy, wala ng pag-asa. Tanging ang nakabibinging katahimikan na lang ng kawalan, ang kanyang kasama. Ang bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Tapos na ako. Ito na siguro ang wakas ng pagiging panday ko. Lumipas ang 2 araw na tila walang katapusan para kay Mang Berto. Ang bawat paggising ay mas mabigat kaysa sa nakaraan. Ang wasak na pandayan ay isang monumento ng kanyang kabiguan. Sa wakas, naipon niya ang lahat ng kanyang lakas at ang kakarampot na baryang itinago niya sa isang lumang lata. Kailangan niyang bumili ng bakal. Kailangan niyang subukang bumangon. Kahit konti lang, Berto. Kahit para lang makagawa ka ng isang itak. Ipakita mo sa kanila. Ipakita mo sa sarili mo na panday ka pa rin. Sabi niya sa sarili habang naglalakad patungo sa junk shop sa kabilang kanto. Naabutan niya ang may-ari, si Mang Tonyo, na nagkakape. "O Berto, napasyal ka? Matagal na tayong di nagkita ah." Bati ni Mang Tonyo. "Tonyo, kailangan ko sana ng bakal. Kahit yung mga retaso lang. Magkano na ba ang kilo ngayon?" Tanong ni Mang Berto, pilit na pinapasigla ang boses. Bumuntong hininga si Mang Tonyo at umiling. "Naku Berto, pasensya na. Sobrang taas ng kuha naming na yon. 3 beses na ang itinaas sa dating presyo." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Berto. Inilabas niya ang mga barya sa kanyang bulsa at tiningnan ito. "Hindi. Kahit 1 kilo, hindi aabot to. Nakakahiya. Ganun ba, Tonyo? Sige, salamat na lang." Sabi niya at akmang tatalikod na. "Teka Berto," pigil ni Mang Tonyo. "May mga kalawangin dyan sa gilid. Kung gusto mo, kunin mo na lang yung ilan. Bayaran mo na lang sa akin kapag nakaluwag-luwag ka na." Isang munting kislap ng pag-asa ang sumilay, ngunit agad din itong namatay nang marinig niya ang pamilyar na boses. "Ayan na naman si Mang Abo, mamumulot na naman ng basura." Sigaw ni Kulas, nakasama na naman ang kanyang mga barkada. Yung panday naging basurero na. Ha ha ha, nag-init ang mukha ni Mang Berto. Ang awa na inialok ni Tonyo ay naging kahihiyan dahil sa pangungutya ng mga tambay. "Huwag mo na lang pansinin ang mga yan, Berto," sabi ni Mang Tonyo. Pero huli na, lumingon si Mang Berto kay Tonyo at pilit nang umiti, isang ngiting puno ng bigat. "Huwag na Tonyo, salamat na lang talaga," mariing sabi niya. Tinalikuran niya ang alok ng tulong at mabilis na naglakad paalis, bit-bit ang pasan ng kahihiyan. Ang bawat hakbang niya palayo ay sinasabayan ng sunod-sunod at malakas na hagidgikan ng mga kabataan na tila mga talim na tumataga sa kanyang likuran. Panday na walang bakal. Ano pa nga ba ang silbi ko? Tama sila. Isang na lang akong Mang Abo, isang matandang nabubuhay sa alaala ng dating apoy. Sa mga sumunod na araw, ang pandayan ay nanatiling tahimik. Wala nang tunog ng martilyo, wala nang kahit anong pag-asa. Upang may makain, napilitan si Mang Berto na umakyat sa kabundutan para manguha ng panggatong na ibebenta niya kay Aling Sela. Habang nagpuputol ng mga tuyong sanga, isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa di kalayuan. Ano yon? Aso o baka tao nang napahamak? Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang malaking baboy ramo. Ang isang paa nito ay sugatan at naipit sa isang luma at kinakalawang na patibong ng mga mangangaso. Nagpupumiglas ang hayop at sa bawat galaw nito ay lalong humihigpit ang bakal sa paa nito. Delikado to. Baboy ramo to. Isang suwag lang nito. Baka hindi na ako makatayo. Naisip niyang tumalikod at hayaan na lang ito.
Ngunit nang makita niya ang mga mata ng hayop, mga matang puno ng sakit at takot, nakita niya ang sariling refleksyon. Isang nilalang na naipit, sugatan at walang magawa. "Shh, tahan na," mahinang sabi ni Mang Berto, dahan-dahang lumalapit. "Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan, tutulungan kita." Gamit ang dala niyang itak, maingat niyang sinira ang patibong. Nang matawala ang hayop, humiga ito sa lupa, hingal na hingal. Kumuha si Mang Berto ng dahon ng bayabas, ninuya ito at itinura sa sugat ng baboy ramo, isang lumang kaalaman na natutunan niya sa kanyang ama. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang damit at itinali ito sa sugatang paa ng hayop. "Ayan, makakalakad ka na niyan," sabi niya sa hayop. "Sige na, umuwi ka na sa gubat." Tumayo ang baboy ramo, tiningnan siya saglit at dahan-dahan naglakad pabalik sa asupalan. Nakahinga ng maluwag si Mang Berto at nagpatuloy sa pangunguha ng kahoy. Kinagabihan, habang kumakain siya ng kamote sa labas ng kanyang wasak na pandayan, may narinig siyang kaluskos. Ula sa dilim, lumabas ang baboy ramo na ginamot niya. Umupo ito ilang metro ang layo mula sa kanya at tumingin lang. "Ikaw pala," sabi ni Mang Berto. "Bakit mo ako sinundan dito? Hindi ba't dapat nasa gubat ka?" Hindi umalis ang hayop. Kumuha si Mang Berto ng kapiraso ng kanyang kamote at inihagis ito. Maingat itong inamoy ng baboy ramo bago kainin. "Gutom ka rin pala," napangiting sabi ni Mang Berto. "Pareho pala tayo." Mula noon, hindi na umalis ang baboy ramo sa paligid ng pandayan. "Berto, Diyos ko, aniyang kasama mo?" Gulat na tanong ni Aling Sela, isang hapon nang magdala na naman ito ng pagkain. "Si Bantay," sagot ni Mang Berto habang hinahaplos ang ulo ng hayop. "Bantay? Berto, mapanis yang hayop na yan. Baka saktan ka niyan." "Hindi, Sela, maamo siya. Utang na loob na siguro ang buhay niya sa akin. At saka, hindi na ako nag-iisa." Totoo, hindi na siya nag-iisa. Sa piling ni Bantay, unti-unting nagkaroon ng kulay ang mundo ni Mang Berto. Ginawan niya ito ng munting silungan sa gilid ng pandayan. Isang espasyong malaya at bukas, hindi isang kulungan. Walang kadena, walang harang, malayang maglabas-pasok si Bantay ayon sa gusto nito. Ang siyungan ay hindi tanda ng pag-aalaga, kundi isang tahanan ng pagkakaibigan. Tuwing gabi, magkatabi silang kumakain ng kamote, nakikinig sa huni ng mga kuliglig. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nababawasan. Ang presensya ni Bantay ay nagbigay sa kanya ng bagong dahilan para bumangon sa umaga. Isang gabi, napansin niyang kinakagat-kagat ni Bantay ang mga natumbang kawayan sa likod ng pandayan. Malakas ang mga labutok nito na parang sinisira ang matigas na bagay. Naglalaro lang siguro siya, o baka pinapatalas lang ang pangil niya. Hinayaan lang niya ang baboy ramo. Hindi na lang ito pinansin ni Mang Berto at pumasok na para matulog. Ngunit kinabukasan, habang nagwawalis siya, bigla niyang napansin ang mga natumbang kawayan. Ang buong kawayan na kinagat-kagat ni Bantay ay kakaiba. Sa ilalim ng sikat ng araw, hindi lang ito karaniwang berde. Kumikinang ito, tila nilubugan sa pilak o pinahiran ng kakaibang metal. "Ano to?" bulong niya. Nilapitan niya ito at kinapa. Ang dating makinis na balat ng kawayan ay naging magaspang at malamig, parang bakal. Imposible. Guni-guni ko lang to. Hindi siya mapakali buong araw. Pagsapit ng hating gabi, hindi pa rin siya makatulog. May kung anong nag-udyong sa kanya na lumabas. Sakto namang paglabas niya, ang bilog na buwan ay sumilip mula sa mga ulap at ang liwanag nito ay tumama ng diretso sa mga kawayan. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, nasaksihan niya ang isang himala. Ang buong kawayan na kinagatan ni Bantay ay unti-unting nagbago. Ang dating pagkaberde nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng kulay pilak, hanggang sa tuluyang maging kulay abo na parang metal. Ang dating malambot at guwang na kawayan ay naging solido, mabigat, at kumikinang na bakal. Isang mahiwagang pangyayari na hindi kaya ipaliwanag ng isip. Napaluhod si Mang Berto. Nanginginig niyang dinampot ang isa sa mga bagong bakal.
mabigat. Totoo. Hindi ito isang ilusyon. Ang hangin ay tila magdalang pamilyar na halimuyak ng inip at apoy na nagmula sa kaibuturan ng kabundukan. Isang himala, isang biyaya, bulong niya. Tumingin siya kay Bantay, na tahimik na nakaupo sa tabi. Tila walang kamalay-malay ngunit alam ang lahat. Anong klaseng nilalang ka, Bantay? Tanong niya, puno ng pagkamangha. Galing ka ba sa langit? O baka pinadala ng mga diwata ng bundok? Tumingala siya sa langit at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang mga luhang dumalay sa kanyang pisngi ay hindi na dahil sa pighati at kawalan, kundi dahil sa pag-asang muling isinilang. Ito ang bakal ng panata, mahina niyang bulong sa hangin. Ang regalo ng langit sa mga hindi nawawalan ng kabutihan sa puso. Paggising niya sa umaga, bago pa magliwanag, sinindihan na muli ni Mang Berto ang pugon na matagal nang hindi nagamit. Masaya siyang marinig muli ang lagitik ng apoy. Kinuha niya ang isang bakal ng panata at isinalang sa nagbabagang uling. Tingnan natin kung anong klasikang bakal. Isip niya habang pinagmamasdan ang pagbaga nito. Hindi ka basta-basta. Iba ang iyong bigat. Iba ang iyong pakiramdam. Nang magbaga at pumula ang bakal, inilagay niya ito sa patungan. Kakaiba ang tunog ng martilyohin niya ito. Matining. Buo at malakas. Tok, tok, tok. Ang bawat tunog ay hindi na tunog ng hirap, kundi ng bagong simula. Unang ginawa niya ay isang simpleng kutsilyo at isang itak. Habang hinahasa niya ang talim, napansin niyang hindi ito basta tumatalas. Ang talim nito ay kumikinang na parang salamin. Kumuha siya ng isang makapal na kawayan at sinubukan ito. Isang hiwa lang, malinis at walang kahirap-hirap na nahati ang kawayan. Imposible, bulong niya sa sarili. Parang papel lang. Anong hiwaga ang dala mo, Bantay? Nang hapong iyon, dumaan si Mang Lando, isa sa mga magsasakang madalas tuhuling sa kanya. Mang Berto, aba, bukas na kulit ang inyong pandayan, afala ko'y. Hindi na naituloy ni Mang Lando ang sasabihin. Lando, halika, yaya ni Mang Berto. Isang ngiti ang mababakas sa kanyang mukha sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ibinigay niya ang bagong gawang itak. Subukan mo ito, para sa iyo na yan. Nako, Berto, salamat. Saktong-sakto, sira na ang luma kong itak. Mukhang matibay sabi ni Mang Lando. Sinusuri ang bigat at pagkakagawa ng itak. Lumipas ang isang linggo, isang umaga, habang nag-aalmusal si Mang Berto ng kamote kasama si Bantay, dumating si Mang Lando na tumatakbo, kasama ang dalawa pang magsasaka. Berto, Berto, hindi ka maniniwala! Sigaw ni Mang Lando, hingal na hingal. Oh, Lando, anong nangyari? Bakit tila hinahabol ka ng kung ano? Tanong ni Mang Berto, bahagyang nag-aalala. Itong itak na bigay mo, sabi ni Lando, itinaas ang itak na kumikinang pa rin. Isang linggo ko lang ginagamit sa bukid, pangtabas ng damo, pamputol ng sanga. Ginamit ko na rin sa paghiwa ng kawayan para sa bakod. Sobrang talas pa rin, hindi talaga pumurol. At saka, wala man lang kalawang. Sa totoo lang, ito na ang pinakamagandang itak na nahawakan ko. Tunay na, Mang Berto, sabat ni Mang Isko, isa sa mga kasama. Nakita ko mismo, yung sa akin 2 araw lang, kailangan ng hasain ulit. Anong klase ba yung batal na ginamit ninyo? Ngumiti lang si Mang Berto. Biyaya ng may kapal, sagot niya. Gusto rin naming magpagawa, Mang Berto, sabi ng isa pa. Isang pala, yung sa amin nababali agad sa tigas ng lupa. Ako rin, araro naman kahit magkano babayaran namin. Mula noon, mabilis kumalat ang balita tungkol sa ganda at tibay ng mga gawa ni Mang Berto. Ang dati niyang tahimik na pandayan ay naging abala at puno ulit ng buhay. Dagsaan ng mga order, hindi lang sa barangay Malinaw, kundi pati sa mga kalapit na bayan at probinsya. May nagpapagawa ng martilyo, may nag-o-order ng kutsilyo, at ang mga magsasaka ay pumipila para sa kanyang matitibay na pala at araro. Mang Berto, pasensya na po kung medyo natagalan ang bayad ko. Heto na po. Sinobrahan ko na rin po iyan bilang pasasalamat. Napakalaking tulong po kasi ng araro ninyo.
Gumaan talaga ang trabaho namin. Salamat po ulit dahil ginawan ninyo ako noon kahit wala pa akong pambayad. Mang Berto, salamat po dito sa kutsilyo. Grabe, talagang pambihira. Sinubukan ko sa buto ng baka, nahiwa niya ng walang kahirap-hirap. Ang galing, mas matibay at mas matalas pa kumpara sa mga kutsilyo sa mall na sobrang mahal pa man din. Ang bawat papuri ay nagpapalambot sa puso ni Mang Berto. Ang bakal ng panata ay hindi lang nagbigay ng materyales. Nagbalik ito ng kanyang dignidad at nagdala ng pag-asa sa buong baryo. Isang araw, isang magarang sasakyan ang huminto sa tapat ng pandayan. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, malayo sa karaniwang mga postumer ni Mang Berto. Magandang umaga po. Kayo po ba si Mang Berto? Ang sikat na panday ng Baryo Malinaw? Magalang na tanong ng lalaki. Ako nga ho, ano po ang maipaglilingkod ko po sa inyo, sir? Apo si Mr. Reyes, isang negosyante. Nakarating sa syudad ang kwento ng inyong pambihirang mga gawa. Nais ko po sanang magpagawa ng isang espesyal na bagay. Sabi ni Mr. Reyes, habang ang tanyang mga mata ay nilibot ang simpleng pandayan. Ano po iyon, sir? Isang samurai, isang katana. Pang-display lang po sana sa aking koleksyon. Gusto ko yung pinakamahabang na magagawa ninyo. Natigilan si Mang Berto. Samurai? Katana? Panghapon yon. Kaya ko ba? Nag-aalangan niyang naisip. Pasensya na po, sir. Hindi pa po ako nakakagawa ng ganun. Mang Berto, malaki ang tiwala ko sa inyo. Sabi ni Mr. Reyes, nakita ko po ang mga itak na gawa ninyo at talagang ibang klase. Ang forma, ang kintab, ang perpektong balanse. Hindi lang po siya basta isang gamit. Para siyang isang obra maestra. Ang ganyang kalidad ay bihira akong makita. Hindi basta-basta ang ganyang pagkakagawa. Kaya't magbabayad ako ng malaki. Isipin nyo na lang na para lang kayong gumagawa ng isang mas mahaba at mas eleganteng itak. Napaisip si Mang Berto, isang bagong hamon. Isang pagkakataon para subukan ang hangganan ng kanyang kakayahan at ng bakal ng panata. Tumingin siya kay Bantay na nakahiga malapit sa pugon at tila naramdaman niya ang pamilyar na init ng pag-asa. Sige po sir, susubukan ko po, sagot niya. Inabot ni Mr. Reyes ang isang sobrang makapal. Heto ang paunang bayad, babalik ako makalipas ang isang buwan. Ang sumunod na buwan ay iginugol ni Mang Berto sa pag-aaral at paggawa ng samurai. Pinag-aralan niya ang bawat detalye. Ang tamang kurba ng talim, ang tamang bigat, ang balanse. Ginamit niya ang pinakamakinang na piraso ng bakal ng panata. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang galing at dedikasyon sa bawat hampas ng martilyo. Nang dumating ang araw ng pagbabalik ni Mr. Reyes, may kasama na itong isang Hapon. Mang Berto, ito si Kenji, ang kaibigan ko. Tulad ko, isa rin siyang kolektor ng mga espada sa Japan. Pagpapakilala ni Mr. Reyes. Magalang na yumuko si Kenji. Si Mang Berto naman ay pumasok sa loob at kinuha ang natapos na samurai. Dahan-dahan niya itong inilabas mula sa lalagyan nitong kahoy. Kumislap ang talim sa ilalim ng sikat ng araw. Heto na po sir, sabi ni Mang Berto. Namilog ang mamamata ni Mr. Reyes. Kamangha-mangha. Ngunit si Kenji ay tahimik lang. Kinuha niya ang espada ng may lubos na pag-iingat. Tulad ng isang doktor na sumusuri sa pasyente, sinuri niya ang bigat, ang balanse. Ang bawat pulgada ng talim. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay at gumawa ng ilang galaw sa hangin. Tila sinusubok ang daloy nito. Nang makita ito, nagsalita si Mang Berto ng may pagpapakumbaba. Sir, kung gusto po ninyong subukan ang tunay na talas niyan, sabi niya, sabay turo sa mga kawayan sa likod ng pandayan. Pwede po ninyong hiwain yan. Tumingin si Kenji kay Mang Berto at bahagyang tumango. Lumakad siya patungo sa isang makapal na kawayan. Sa isang mabilis at eleganteng galaw, ang talim ay dumaan sa kawayan nang walang anumang tunog. Ang itaas na bahagi ay dahan-dahan dumulas, naiwan ang isang perpektong hiwa na makinis na parang salamin. Walang tahirap-hirap na para bang papel lamang ang kanyang hiniwa. Tiningnan ni Kenji ang perpektong hiwa, pagkatapos ay ang talim ng espada na walang kahit isang marka.
Dito na siya bumalik sa harap ni Mang Berto, ibinalik ang espada sa lalagyan at yumuko ng malalim. Ano sa tingin mo, Kenji? Tanong ni Mr. Reyes, hindi mapakali. Tumingin si Kenji kay Mang Berto. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng hindi maipaliwanag na paggalang at pagkamangha. Mang Berto, simula ni Kenji sa Tagalog na may halong banyagang punto. Sa buong buhay ko ng pagkolekta, marami na akong nakitang gawa ng mga tanyag na panday sa Japan, mga espada na daan-daang taon na ang tanda. Pero ito, itinuro niya ang samurai. Ito ay espesyal, ang hamon. Ang linya ng apoy sa talim ay parang alon sa dagat. Buhay na buhay. Ang bigat nito, ang balanse, ay perpekto. Hindi ito basta espada lang, Mang Berto. Ito ay isang obra maestra, isang kaluluwa sa anyo ng bakal. Hindi makapagsalita si Mang Berto. Kaluluwa? Obra maestra? Ang gawa ng isang hamak na panday na tulad ko? Mas maganda pa ito kaysa sa marami sa aking koleksyon sa Japan. Pagpapatuloy ni Kenji. Mang Berto, kung papayag ka, gusto kong mag-order pa. Marami. Ibebenta natin ito sa Japan. Siguradong magugustuhan ito ng mga kolektor doon. Ano? I-export? Naguguluhang tanong ni Mr. Reyes. Teka, ako ang unang nag-order. Mag-partner tayo, Reyes-san, sabi ni Kenji. Si Mang Berto ang gagawa. Tayo ang magdadala sa mundo. Hindi makapaniwala si Mang Berto sa kanyang naririnig. Ang kanyang gawa ay pupunta sa Japan, ang lupain ng mga samurai. Mula sa pagiging mang-abo na pinagtatawanan, ngayon ay hinahangaan siya ng isang dayuhan. Mabilis na kumalat ang balita. Isang umaga, habang nag-aayos si Mang Berto ng mga bagong bakal, isang binatilyo ang nahihiyang lumapit sa anya. Hawak ang isang lukot na pahayagan. Kayo po ba si Mang Berto? Yung panday ng bundok. Tanong ng binatilyo. Ngumiti si Mang Berto. Ako na. Bakit iho? Gusto ko po sanang matuto sa inyo, Mang Berto. Mabilis na sabot ng binatilyo. Kumikinang ang mga mata. Taga-ibang probinsya pa po ako, pero nabasa ko po ito sa isang pahayagan. Sabi dito, nilampasan niyo raw ang gawang hapon. Gusto ko rin pong maging kasing galing ninyo. Ang kwentong tulad niyan ay naging pangkaraniwan na. Dinagsa siya ng mga mamimili, mga karpintero, at lalo na ng mga kabataang gusto ring matutong magpanday. Ang pandayan ay naging isang paaralan at isang simbolo ng karangalan para sa Barangay Malinaw. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga order ng samurai mula sa Japan, na handang magbayad ng malaki para sa pambihirang kalidad ng kanyang mga gawa. Mabilis na umunlad ang buhay ni Mang Berto. Pinalaki niya ang kanyang pandayan at kumuha ng mga trabahador. Isang hapon, habang abala ang lahat, nilapitan niya ang isa sa kanyang mga manggagawa. Pepe, mukhang pagod ka na ah. Magpahinga ka muna, sabi ni Mang Berto. Ayos lang po, Mang Berto. Kailangan po nating matapos itong mga order para sa Japan, sagot ni Pepe habang nagpupunas ng pawis. Salamat po ulit sa trabaho, Mang Berto. Dahil po sa inyo, hindi ko na kailangang mag-Maynila para maghanap buhay. Tinapik ni Mang Berto ang balikat nito. Hindi lang dahil sa akin yan, Pepe. Dahil yan sa sipag ninyong lahat. Magtulungan tayo para umasenso ang buong Malinaw. Nakapagpatayo na rin siya ng isang maayos at matibay na tirahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagupay, hindi nagbago si Mang Berto. Sa pagtatapos ng bawat abalang araw, uupo siya sa labas ng pandayan sa tabi ng pugon. Hahatiin niya ang kanyang kamote at iaabot ang kalahati kay Bantay. O Bantay, para sa'yo to, mahinang sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng hayop. Tingnan mo, ang laki na ng pandayan natin. Marami na rin tayong natutulungan. Pero alam mo, kahit anong mangyari, sa huli, tayong dalawa pa rin ang magkasama dito sa tabi ng apoy. Tumingin siya sa mga mata ng kaibigan. Salamat, ha? Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa'yo. Salamat sa Panginoon at salamat sa'yo. Salamat kaibigan, bulong niya habang hinahaplos ang ulo ng baboy ramo. Kung wala ka, abo pa rin siguro ako hanggang ngayon. At sa banayad na umol ni Bantay,
Naruroon ang sagot na tanging puso lang ni Mang Berto ang nakakaintindi. Ang tagumpay ay matamis. Ngunit mas matamis ang pagkakaibigang nagbigay daan dito. Ang apoy sa pugon ay mas maliwanag kaysa dati, sumasalamin sa apoy ng pag-asa na muling nagsiklab sa puso ng Panday. Isang gabi, habang ang buong baryo malinaw ay mahimbing na natutulog, si Mang Berto ay gising pa rin sa kanyang pandayan. Hindi siya gumagawa ng samurai para sa Japan. Sa halip, abala siya sa pagpanday ng isang kampana para sa simbahan ng baryo. Ito ang kanyang personal na pasasalamat. Ang tunog ng kanyang martilyo ay mahina at maingat, isang awit sa katahimikan ng gabi. Si Bantay ay natutulog sa dati nitong pwesto, malapit sa init ng pugon. Habang abala siya, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa apoy ng pugon. Ang liwanag ay unti-unting naghugis hanggang sa naging isang maliit na nilalang na may mahabang balbas at suot na panday. Ang balat nito ay parang lupa at ang mga matay kumikinang na parang mga baga. Natigilan si Mang Berto. Nanlaki ang mga mata. Nahulog ang hawak niyang martilyo. Diyos ko, ano ito? Magandang gabi, Panday ng Baryo Malinaw. Sabi ng duwende, ang boses nito ay parang pinaghalong tunog ng mga dahon at lagitik ng apoy. Napaatras si Mang Berto sa matinding gulat at takot. Nabitawan niya ang hawak na martilyo, na lumikha ng malakas na kalansing sa sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanlamig ang buong katawan habang nakatitig sa hindi pangkaraniwang nilalang. Sino po kayo? Nanginginig na tanong ni Mang Berto. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Isang mahinahon at nakakaginhawang ngiti ang sumilay sa mukha ng duwende. Ha ha ha. Huwag kang matakot, Berto. Wala akong kailangan mula sa iyo, sabi nito. Lumukso ito at umupo sa ibabaw ng patungan na parang matagal na silang magkakilala. Sa katunayan, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Nagtaka si Mang Berto. Ang taot niya ay napalitan ng pagkalito. Magpasalamat? Para po saan? Ako si Malikhain, ang panday sa lugar ng mga duwende. Pagpapakilala ng duwende. At ang kaibigan mong si Bantay ay isa sa aking mga alaga. Nang marinig iyon, ang pagkalito ni Mang Berto ay napalitan ng pamilyar na pangamba. Pangamba para sa kanyang kaibigan. Kung ganun po, kukunin niyo na po ba siya pabalik? Muling tumawa si Malikhain. Isang tawang masaya at hindi mapanukso. Hindi, Berto. Hindi ako naparito para maningil o bawiin ang inalagaan mo. Naparito ako dahil nakita ko ang lahat. Nakita po ninyo? Tanong ni Mang Berto. Oo, nakita ko kung paano mo siya tinulungan sa kabila ng iyong sariling paghihirap. Nakita ko na hindi mo siya tinali, bagkus ay binigyan mo ng tahanan. At nakita ko na hinati mo ang iyong kakaunting kamote para sa kanya. Paliwanag ni Malikhain. Ang bakal ng panata ay hindi isang bayad, Berto. Isa itong regalo. Isang biyaya para sa pusong marunong magmalasakit. Doon, isang malaking liwanag ng pag-unawa ang tumama kay Mang Berto. Kaya pala, hindi ito swerte lang. Naisip niya, ito ay dahil sa kabutihan. May 5 pa akong baboy ramo. Pagpapatuloy ng duwende. Pero kay Bantay ako pinakamasaya. Dahil napunta siya sa isang taong hindi sakim. Ginamit mo ang aming regalo, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa iba. Iyan ang tunay na sining ng isang panday, Berto. Ang paglikha ng pag-asa. Nakatitig lang si Mang Berto. Unti-unting nauunawaan ang lahat. Ang hiwaga ay hindi nasa bakal. Nasa puso pala ito. Salamat po. Salamat po. Ginoong Malikhain, naupal na sabi ni Mang Berto. Magpatuloy ka lang sa iyong pagiging mabuti. Sabi ng duwende bago ito muling naging liwanag at dahan-dahang naglaho. Naiwan si Mang Berto na tulala. Tumingin siya kay Bantay na humihilik pa rin at isang bagong damdamin ng pagmamahal at paggalang ang bumalot sa kanya. Hindi ka lang isang baboy ramo, kaibigan. Isa kang sugo ng kabutihan. Kinabukasan, habang pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa putikan, isang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Ang biyaya ay dapat ibahagi. Ang yaman ay dapat magsilbing tulay para sa iba.
Ipinatawag niya ang kapitan ng barangay at ang mga magsasakang una niyang naging kustumer. Mga kababayan, sinula niya. Alam nating lahat na ang barangay Malinaw ay umuunlad. Ang pandayan ay nagbigay ng trabaho. Ngunit hindi pa iyan sapat. Huminga siya ng malalim. Nais ko sanang mag-donate ng lahat ng bakal na kakailanganin para makapagtayo tayo ng isang maliit na paaralan para sa ating mga anak. Nagulat ang lahat. Berto, linawin natin, seryosong sabi ng kapitan. Lahat ng bakal para sa isang paaralan? Hindi biro ang halaga niyan. Siguradong sigurado ka na ba sa desisyon mo? Sigurado po ako, kapitan. At hindi lang iyan, sabi ni Mang Berto. Bawat pamilya ng pagsasaka dito sa Baryo Malinaw ay bibigyan ko libreng kasangkapan. Itak, pala o araro, kung ano ang pinakakailangan ninyo. Isang sandali ng katahimikan ng namayani, bago ito napalitan ng malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa. Nilapitan siya ni Mang Lando at niyakap, Berto, hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo, sabi nito, nangingilid ang luha. Huwag po sa akin, mahinang sagot ni Mang Berto na may ngiti. Ang pasasalamat ay para sa ating lahat. Dahil ang biyayang ito ay para sa atin, hindi lang para sa akin. Walang saysay ang pag-unlad kung ako lang ang aangat. Habang pinapanood niya ang masayang tawanan at kuwentuhan ng kanyang mga kababayan, naintindihan ni Mang Berto ang lahat. Ang mga samurai na pumupunta sa Japan, ang perang dumarating, lahat ng iyon ay kasangkapan lang. Ang tunay na ginto na kanyang napanday ay hindi ang bakal, kundi ang ngiti at pag-asa sa mukha ng bawat taga-Baryo Malinaw. Ang tunay na obra maestra ay hindi ang samurai, hindi ang mga itak, hindi ang mga matatalim na kutsilyo, kundi ang kanilang nagkakaisang komunidad. Isang hapon, habang abala ang pandayan sa pagtapos ng mga order, isang pamilyar na anino ang tumayo sa pintuan nito. Payat ang lalaki, sunog ang balat sa araw, at lukot ang damit. Ngunit kilala ni Mang Berto ang kanyang mga mata, mga matang matagal na niyang hindi nakikita. Mang Berto, sabi ng lalaki, ang boses ay paos. Natigilan sa pagmartilyo si Mang Berto. Tomas? Si Tomas Di Maano na mas kilala bilang Kalawang dahil sa kanyang pagiging tamad at pagiging pabaya sa mga gamit noon, ang kanyang dating tauhan na umalis matapos magnakaw ng ilang pirasong bakal. Ako nga po, Mang Berto, sabi ni Tomas, dahan-dahang lumuhod sa sahig na puno ng abo. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Nagsisisi na po ako sa lahat ng ginawa ko sa inyo. Si Tomas, matapos ang 5 taon, nagbalik siya, naisip ni Mang Berto. Naramdaman niya ang matinding pag-aalinlangan. Ang lason, kahit gaano katagal, ay lason pa rin. Tinitigan lang niya ang nakaluhod na si Tomas. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Anong kailangan mo, Tomas? Malamig niyang tanong. Patawad po, Mang Berto. Patawad, sabi ni Tomas, hindi nag-angat ng tingin. Alam ko po na wala akong karapatang bumalik, pero naghirap po ako sa malayo. Nagsisi na po ako. Narinig ko po ang tagumpay ninyo at masaya po ako para sa inyo. Hindi po ako naparito para humingi ng pera. Gusto ko lang pong magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Kahit tagawalis lang po, tatanggapin ko. Gusto ko lang pong mapatunayan sa inyo na nagbago na ako. Tinitigan ni Mang Berto si Tomas. Ang puso niya na lumambot dahil sa mga biyayang natanggap ay nagsasabing bigyan niya ito ng pagkakataon. Ngunit ang kanyang isip ay nagbababala. Sige po, sagot ni Mang Berto matapos ang katahimikan. Lahat ng tao ay may karapatang pagbago. Pwede kang magsimula bukas. Salamat po, Mang Berto. Salamat po, sabi ni Tomas at akmang hahalikan ang kamay ni Mang Berto, ngunit iniwas niya ito. Kinabukasan, ipinakita ni Tomas ang isang bagong pagkatao. Siya ang unang dumarating sa pandayan at ang huling umuuwi. Masipag siya, maamo at laging nakangiti. Mabilis niyang nakuha ang loob ng ibang mga manggagawa. Mukhang nagbago na nga si Tomas, Mang Berto, sabi ni Pepe isang araw. Napakasipad. Tumanulang si Mang Berto. Ngunit sa tuwing nakatalikod siya, nararamdaman niya ang mga mata ni Tomas na nakamasid. Lalo na kapag ginukuha niya ang mga bakal ng panata mula sa lalagyan ng mga bakal. Isang matandang nagpapauto.
bulong ni Tomas sa kanyang sarili isang gabi habang nagwawalis. Akala niya, dahil yumaman siya, mabuti na ang lahat. Ang hindi niya alam, ang bakal na gamit niya ay perpekto para gawing mga armas. Malaki ang ibabayad ni Brando at ng kanyang mga tulisan para sa mga baril na taltik at patalim na hindi basta-basta nasisira. Ang plano ay simple sa isip ni Tomas. Kunin ang tiwala ng matanda, alamin kung gaano karami ang espesyal na bakal at nakawin ito. Nang hating gabi na at tahimik na ang buong kabahayan, sinimulan ni Tomas ang kanyang plano. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay ni Mang Berto at tinungo ang isinasaulong pinto ng stockroom. Mas matibay ang kandado nito. Kinailangan niya ng ilang minuto ng panginginig at pag-ingat para mabuksan ito gamit ang kanyang alambre. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang kakaibang amoy ng bakal. Doon sa isang sulok, nakasalansan ang mga bakal ng panata. Kumikinang kahit sa kaunting liwanag. Hindi na niya kailangang subukan. Alam na niya sa itsura pa lang na ito ang bakal na magpapayaman sa kanya. Tama nga ang hinala ko, bulong niya. Ibang klase ang bakal na to. Mas matibay pero mas madaling ihulma. Perpekto. Hindi na siya nagsayam ng oras. Mabilis niyang kinuha ang halos lahat ng natitirang espesyal na bakal. Nag-iwan lang siya ng ilang piraso para hindi agad mapansin ang pagnanakaw. Salamat sa lahat, Mang Abo, bulong niya nang may pang-asar. Kinabukasan, isang liham lang ang natagpuan. Salamat sa pangalawang pagkakataon, Mang Berto. Kailangan ko nang umalis para sa pamilya ko. Pero nang buksan ni Mang Berto ang stockroom, isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang puso. Hindi ang sakit ng pagnanakaw, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ang bakal ng panata, halos kalahati ay nawawala. Sa isang lihim na kubo sa kabilang bundok, nagtayo si Tomas ng sarili niyang pandayan. Dito niya pinupad ang kanyang plano. Kung sa kanya'y kabutihan, sa akin ay kapangyarihan. Bulong ni Tomas habang hinahampas ang bakal. Ginamit niya ito sa paggawa ng mga baril na paltik na hindi umiinit at mga balisong na hindi napupurol. Ipinagbili niya ito sa grupo ng mga tulisan na pinamumunuan ni Brando, isang kilabot sa rehiyon. Epektibo ang mga gawa mo. Pumas, sabi ni Brando habang sinusuri ang isang bagong baril. Matibay ang bakal na ito. Saan mo to kinuha? Doon sa matandang panday na kinukwentuhan ko sa'yo, boss, mayabang na sagot ni Tomas. Pero may mas malaki pa tayong makukuha. Si Mang Berto ay mayaman na ngayon. Marami pa siyang natitirang ganitong bakal. At sigurado, tambak ang pera niya. Naggislapan ang mga mata ni Brando. Kung gayon, oras na para bisitahin Mang Bandan iyan. Isang tanghali, habang abala ang lahat sa Baryo Malinaw, isang grupo ng mga lalaking may masasamang itsura ang dumating gamit ang malaking sasakyan. Pinangunahan sila ni Brando at ng mayabang na si Tomas. Huminto sila sa gitna ng baryo. Ang kanilang presensya pa lang ay sapat na para magdulot ng kaba. Tumahimik ang paligid at lahat ng mata ay napunta sa kanila. Berto, sigaw ni Tomas, lumabas ka dyan, matanda. Kalmadong lumabas si Mang Berto mula sa pandayan. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Tomas. Hayop ka. Mag-ingat ka sa salita mo, mayabang na sagot ni Tomas. Nandito kami para kunin ang dapat ay sa amin. Ang pera mo at ang natitirang espesyal na bakal. Narinig ito ng mga taga-Malinaw. Ang kapitan ang unang lumabas. Walang sa inyo dito, Tomas. Sumunod na lumabas si Mang Lando mula sa kanyang bahay. Dala ang itak na bigay ni Mang Berto. Sunod-sunod nang lumabasan ang iba pang mga taga-baryo. Si Pepe na may hawak na martilyo. Ang mga magsasaka na may mga pala at mga itak. Nagtipon sila sa likuran ni Mang Berto, isang tahimik na pader ng mga taong handang ipagtanggol ang panday. Nang makita ito, tumawa ng palakas si Brando. Talaga? Mga itak at pala laban sa amin? Sa isang senyas niya, sabay-sabay na inilabas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril. Ang tunog ng pagkasa ng mga ito ay umalingaw sa buong baryo. Subukan ninyong lumapit, banta ni Brando. Bigla isang malakas na putok ang kanyang pinakawalan sa paanan ni Mang Lando. Bang!
Dahil sa matinding takot sa tunog ng baril na hindi nila kinasanayan, nagkagulo ang mga tao. Karamihan ay napasigaw at nagtakbuhan pabalik sa kanilang mga bahay para magtago. Ang kanilang pinagsamang tapang ay biglang nawasak ng isang bala. "Hahaha! Saan na ang tapang ninyo?" sigaw ni Tomas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi tumakbo si Mang Berto. Hindi rin tumakbo si Mang Lando, ang kapitan at si Pepe. Nanginginig man sa takot, nanatili silang nakatayo sa harap ng pandayan. Hawak ang kanilang mga gamit bukid. Ang buong baryo ay naging isang entablado ng matinding tensyon. Ang mga tulisan na may mga baril laban sa 4 na matatapang na taga-Baryo Malinaw. Nakatutok ang mga baril. Ang hangin sa Baryo Malinaw ay tila huminto sa paghinga. Ang buong baryo ay naging isang entablado ng matinding tensyon. Ang mga tulisan na may mga baril laban sa 4 na matatapang na taga-Malinaw. "Ito na ang huling pagkakataon ninyo, Mang Berto," sigaw ni Brando. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. "Ibigay mo ang pera at ang mga baal mo o mamamatay kayong 4. Diyos ko, wag niyo pong pabayaan ang mga kasama ko," bulong niya sa sarili. Kinakabahan siya pero matapang ang kanyang anyo. "Ako na lang po, wag lang sila." Umikit siya. Sa gitna ng nakaambang kamatayan, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi isang matibay na pananampalataya. Isang pananampalataya sa kabutihang hindi niya sinukuan. Sa lalim ng kanyang puso, bumulong siya ng isang panawagan na tanging isang kaibigan lang ang makakarinig. "Bantay, kaibigan, tulungan mo kami." Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bagong bahay ni Mang Berto. Mula sa loob, kalmadong lumabas si Bantay. Hindi ito umuungol o nagpapakita ng anumang bangis. Naglakad ito ng dahan-dahan at tumayo sa tabi ng kanyang amo. Sinulyapan lang ito ni Brando. "Tumabi ka dyan, hayop," sabi niya nang walang interes, at muling ibinalik ang tingin kay Mang Berto. Hindi pinansin ni Mang Berto ang kanilang pagwawalang bahala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang kaibigan. "Salamat sa pagdating mo." Umungol ng tahimik si Bantay. Isang tunog na halos hindi marinig, at pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Mula sa kanya, isang biglaan at malakas na ihip ng hangin ang kumalat sa buong lugar. Ang alikabok ay umikot at lumipad, napapikit ang lahat, pati na ang mga tulisan. Ang hangin ay may kakaibang pakiramdam, hindi malamig, hindi mainit, ngunit puno ng kapangyarihan na tila nagmula pa sa kaibuturan ng bundok. "Anong klasing hangin yon?" Inis na sigaw ng isa sa mga tulisan. "Tama na ang satsat," sigaw ni Brando na halatang nainis sa abala. "Tapusin na ninyo sila. Paputukin na." Itingutok ng mga tulisan ang kanilang mga baril sa 4 na matatapang at sabay-sabay na kinalabit ang gatilyo. Ngunit walang putok na umalingaw-ngaw. Klik, 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 klik. Ang tanging narinig ay ang sunod-sunod na tunog ng mga piyesang metal na pumapalpak. "Anong nangyayari?" Inis na sigaw ni Brando. Sinubukan niya ulit. Klik, wala pa rin. "Bakit ayaw pumutok?" Puno naman ito ng bala. "Boss, ayaw din gumana ng sa akin," sigaw ng isa. Parang may bumara. "Yung sa akin din." Isa-isang sinuri ng mga tulisan ang kanilang mga armas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Tiningnan ni Brando ang sariling baril, at ang kanyang pagtataka ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang hindi maipaliwan na takot. Ang matigas at ipin na bakal ng kanyang baril ay naging isang makinis at matingkad na berdeng tangkay ng kawayan. Ang mga bala sa loob ay naging maliliit na buto. Anong klaseng hiwaga ito?" Nanginginig na bulong ni Brando. "Imposible!" sigaw ni Tomas, na paatras habang tinitipigan ang hawak na kawayan. Naging kawayan ng mga baril. Si Mang Berto at ang kanyang mga kasama ay napanganga na lang sa sobrang pagkamangha. Ang mga nagtatago naman sa kanilang mga bahay ay similip at nakita ang himala. Hindi nila alam kung paano ito nangyari. Ang alam lang nila ay nawala na ang panganib. Ang takot na bumalot sa baryo ay biglang napalitan ng nag-aalab na tapang. "Mga kababayan, wala na silang mga baril.
Sigaw ng kapitan. Itinaas ang kanyang itak. Sugurin na natin ang mga walang hiya. Buong lakas na sigaw ni Mang Lando. Ang sigaw na iyon ay parang apoy na muling nagsiklab sa puso ng mga taga-baryo. Malinaw, ang mga taong kaninay nagtatakbuhan sa takot ay muling lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Dala-dala pa rin ang kanilang mga itak, pala at martilyo. Nang makita ng mga tulisan ang galit na mga mamamayan na sumusugod sa kanila, nataranta sila. Ang kanilang tapang na dala ng ulbura ay naglaho kasama ng kanilang mga baril na ngayon ay wala ng silbi. Takbo! Sigaw ng isa. Ngunit huli na. Napalibutan na sila. Si Tomas, sa kanyang pagtasuklam, ay tinangkang tumakbo, ngunit agad siyang sinunggaban ni Pepe. Saan ka pupunta, traidor? Galit na sabi ni Pepe. Pinangunahan ng kapitan at ni Mang Lando ang pagdakip sa mga tulisan. Walang nagawa ang kanilang lakas laban sa nagkakaisang lakas ng buong baryo. Ginamit nila ang mga lubid mula sa pandayan para talian ang mga ito. Dalhin ang mga yan sa presinto, utos ng kapitan, para hindi na sila makapamerwisyo pa. Habang hinihila ng mga tao ang mga talunang tulisan, na ngayon ay parang mga maamong tupa, lumingon si Mang Berto kay Bantay na tahimik pa ring nakatayo sa kanyang tabi. Hinaplos niya ang ulo nito. Walang sino man sa baryo ang nakakaalam na ang payapang hayop na iyon ang gumawa ng himala. Walang nakakaalam na ang hininga nito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang baril. Ngunit alam ni Mang Berto at ang sikretong iyon ay isang panata ng pagkakaibigan na mananatili sa kanila magpakailanman, kasama ng kapayapaang muling naghari sa Baryo Malinaw. Ang pagdakip kay Tomas at sa mga tulisan ay nagdala ng isang uri ng katahimikan sa Baryo Malinaw. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Kinaumagahan, sa halip na magkulong sa kanilang mga bahay, ang mga tao ay naglabasan na may ngiti sa labi at kwentuhan tungkol sa himala na kanilang nasaksihan. At lahat sila ay may iisang lugar na pinumo, ang pandayan ni Mang Berto. Hindi na ito isang lugar lamang ng paggawa ng bakal. Ito na ang naging puso ng kanilang baryo. Dala ni Mang Lando ang isang manok bilang pasasalamat. Si Pepe naman ay nagtimpla ng mainit na kape para sa lahat, habang ang mga kababaihan ay naglatag ng kamote at tinapay sa isang mahabang mesa. Ang amoy ng kape ay humalo sa amoy ng uling, lumilikha ng isang bagong samyo, ang amoy ng komunidad. Hanggang ngayon, Mang Berto, hindi pa rin ako makapaniwala, sabi ng kapitan habang humihigop ng kape. Paulit-ulit kong iniisip kagabi. Parang isang panaginip. Bigla na lang naging kawayan ang mga baril nila. Kung hindi ko nakita ng dalawang mata ko, iisipin kong nababaliw na ako. Tunay, kapitan, sabat ni Mang Lando. Para tayong tinulungan ng mga engkanto ng bundok. Narinig siguro nila ang dasal nating lahat. Iyon na siguro ang kabayaran sa lahat ng kabutihan ni Mang Berto. Isang ginang na nagngangalang Aling Nita ang nagsalita. Nakatago po kami sa ilalim ng sahig kasama ang mga anak ko. Nanginginig po kami sa takot. Ang tangi ko lang pong dasal ay huwag nilang saktan si Mang Berto. Pagkatapos, bigla na lang katahimikan. Nang sumilip po ako, nakita ko na ang mga baril ay mga kawayan na. Umiyak po ako sa pasasalamat. Numitilan si Mang Berto. Tumingin siya sa kanyang mga kababayan na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Ang takot ng kahapon ay alaala na lamang. Sa isang sulok, nakaupo si Bantay. Tahimik na nginumuya ang kamuteng bigay sa kanya. Hindi nila alam, kaibigan, bulong ni Mang Berto sa kanyang isip. Hindi nila alam na ang pinakadakilang himala ay kasama nila ngayon, nag-e-enjoy sa isang piraso ng kamote. At marahil ay mas mabuti nang manatili itong isang lihim. Ang mahalaga ay ligtas sila. Ang mahalaga ay nagkaisa tayo. Mahinahong sagot ni Mang Berto, na kumuha ng atensyon ng lahat. Nang lumabas kayong lahat, dala ang mga itak at pala, doon ko nakita ang tunay na himala. Ang tapang ng mga taga-Baryo Malinaw, ang pagtutulungan natin, iyon ang mas makapangyarihan kaysa sa anumang baril.
Lumapit sa kanya ang isang binatilyo, dala ang isang sirang asarol. Mang Berto, pasensya na po. Pwede po bang paayos itong gamit namin? Nabali po kasi kahapon. Kinuha ni Mang Berto ang asarol at sinuri ito. Umiling siya. Naku iho, wag na nating piliting ayusin pa ito. Ingnan mo, sabi niya sabay turo sa nabaling bakal. Marupok ito, sasakit lang lalo ang katawan mo kapag bumigay ulit yan sa gitna ng bukid. Ibinalik niya ang sirang gamit sa binatilyo at lumingon sa loob ng pandayan. Pepe, sigaw niya. Yung asarol na ginawa mo kaninang umaga, dalhin mo nga rito. Mula sa loob, lumabas si Pepe, isa sa anyang mga apprentice, dala ang isang bago at kumikinang na asarol. O iho, sabi ni Mang Berto sa binatilyo, ito, tanggapin mo. Huwag mo nang bayaran, tulong ko na yan sa inyo. Naku Mang Berto, talaga po? Hindi makapaniwalang sabi ng binatilyo. Maraming salamat po. Ngumiti lang si Mang Berto. Ito na ang bagong musika sa kanyang pandayan. Hindi lang tunog ng martilyo, kundi ang mga salita ng pasasalamat at ang mga ngiti ng mga taong natutulungan. Ang kanyang pandayan ay naging bukal ng pag-asa para sa lahat. Lumipas ang mga taon. Ang pandayan ni Mang Berto ay isa ng malaking gusali na may 20 pugon na laging nagbabaga. Ang mga kabataang dati gusto lang matuto ay mga bihasang panday na ngayon. Bawat isa ay may kani-kanyang pamilyang binubuhay. Si Pepe, na dati simpleng manggagawa, ay siya ng kanang kamay ni Mang Berto, ang tagapamahala ng operasyon. Isang umaga, abala si Pepe sa pagsusuri ng mga bagong kagamitan nang lapitan siya ni Mang Berto, na ngayon ay may mga puti ng buhok ngunit malakas pa rin at matalas ang mga mata. Pepe, kamusta ang mga bagong order mula sa China? Tanong ni Mang Berto. Sige, inayos na bersyon ng linyang iyon. Isinama ang mga detalye ng bagong order. Maayos na maayos po, Mang Berto. Masayang sagot ni Pepe, habang inaabot ang isang sulat. Katunayan, heto po ang liham mula sa kanila. Sabi po rito, hindi sila makapaniwala sa kalidad. Mas maganda pa raw sa mga gawa sa Japan na una nilang nakita. Ang sabi pa nga po nila, ang inyong mga gawa ay may kaluluwa. Lalong lumapad ang ngiti ni Pepe. At dahil po doon, Mang Berto, may bago na po agad silang order para naman daw po sa mga kliyente nila sa Korea. Kailangan daw po nila ng 500 na samurai at 2,000 kitchen knife. Kaluluwa, pag-uulit ni Mang Berto. At naalala niya ang sinabi noon ni Kenji. Mumiti siya. Mabuti kung ganon. Tandaan mo, Pepe, ang bawat piraso ng bakal na hinahampas ninyo ay hindi lang isang produkto. Pag-asa yan para sa pamilya ninyo at karangalan para sa buong baryo Malinaw. Huwag ninyong kakalimutan yan. Ito ang pangarap ko noon pa, naisip ni Mang Berto. Isang pandayan na bubuhay hindi lang sa akin, kundi sa buong komunidad. Tumingin siya sa labas. Nakita niya ang bagong tayong paaralan na gawa sa bakal na kanyang dinonate. Naririnig niya ang masayang sigawan ng mga batang nag-aaral. Nakita niya ang mga bahay na bato na pumalit sa mga lumang kubo. Nakikita niya ang mga tindahan na nagbukas dahil sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. Ang buong baryo Malinaw ay umunlad kasama niya. Isang batang apprentice, si Kiko, ang lumapit sa kanya. Mang Berto, bakit po kahit pagod na kayo at mayaman na, nagpapanday pa rin kayo? Ngumiti si Mang Berto at tinapik ang balikap ng bata. Kiko, ang isang panday ay hindi tumitigil hanggat may apoy sa kanyang pugod. At ang apoy na ito, sabay turo sa kanyang dibdib, ay hindi nauubos hanggat may mga taong tulad ninyo na handang matuto at magpatuloy. Ang tunay na yaman ay hindi ang pera, iho, kundi ang kaalamang na ipapasa mo sa susunod na henerasyon. Sa pagtatapos ng bawat araw, ang ritual ay hindi nagbabago. Uupo si Mang Berto sa kanyang paboritong upuan sa labas ng pandayan, sa tabi ng pinakamatandang pugon. Ang araw-araw na ingay at abala ay napapalitan ng payapang katahimikan. Ang tunog na lang na maririnig ay ang tok, tok, tok ng kanyang maliit martilyo habang gumagawa siya ng maliliit na laruang bakal, mga kalabaw, manok at kabayo para sa mga bata sa baryo. Kasabay nito,
Laging naroon ang banayad na ungol ni Bantay. Matanda na rin ito, mas mabagal na ang paggilos at may mga puti ng balahibo sa paligid ng kanyang muso. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin at puno ng dunong. Kaibigang Bantay, mahinang sabi ni Mang Berto, habang iniaabot ang kalahati ng kanyang nilagang saging. Naaalala mo pa ba noong araw? Tayong dalawa lang dito, ang pagkain natin ay kamote at ang bubong natin ay butas-butas. Sumandal si Bantay sa kanyang mga paa, tila nakikinig at inaalala ang lahat. Tingnan mo ngayon, pagpapatuloy ni Mang Berto. Tingnan mo ang ating itinayo, hindi lang isang pandayan, isang komunidad, isang pamilya. Lahat ng ito nagsimula sa isang pirasong kamote at sa isang pusong handang tumulong. Salamat sa iyo, aking kaibigan. Salamat. Humiga si Bantay at isinandal ang ulo sa mga paa ni Mang Berto, isang kilos ng lubos na tiwala at pagmamahal. Ang buhay ni Mang Berto at Bantay ay naging isang inspirasyon sa Malinaw. Ang kanilang kwento ay madalas marinig sa mga umpukan, isang paalala na ang kabutihan tulad ng apoy sa pugon ay laging nagliliyab para magbigay init at liwanag. At ang bakal ng panata na ginagamit pa rin nila hanggang ngayon ay naging isang walang hanggang simbolo na ang bawat mabuting gawa, gaano man kaliit, ay laging may magandang gantimpala.